Hi, hello po sa inyong lahat. Magandang tanghali at gaya ng aking ipinangako, no, hihimay-himayin natin ang katuruan at doktrina patungkol sa Santissima Trinidad o Trinity. Ang atin pong gagamiting aklat ay lehitimong aklat ito mula sa Radio Veritas na ang may katha o sumulat o may akda si Tito Marco C. Evangelista. At si Brother Marco Evangelista ay kilala natin na isa sa magagaling at lehitimong defensor at mangangaral ng simbahang Katolika. Gagamitin natin ang kanyang aklat para maipaliwanag ang katuruan ng simbahan patungkol sa Holy Trinity. Ngayon, dito sa Holy Trinity, napagpasyahan ko na dahan-dahanin, no? O pakunti-kunti nating pag-usapan at talakayin kung ano ba yung mga doktrina na nakapaloob sa Holy Trinity. Ang ating paksa ngayon ay pag-uusapan muna natin ang pag-iral ng tatlong persona. Kasi 'di ba sa Holy Trinity o yung aral natin sa tatlong persona iisang Diyos, meron tayong tinatawag na three persons o three persona. Yung pag-iral nun, yun ang una nating tatalakayin para hindi kayo masyadong mabigatan. No, hindi kayo masyadong maguluhan kasi po ang katuruan ng Santissima Trinidad ay napaka-sensitibo. Actually, may nag-PM nga po sa akin, ang sinabi niya sa akin na, Sanrio, himay-himayin mo kasi yung bawat paksa nila sa Holy Trinity, yung pinakamaiksing bahagi pa lang inaabot na ng 2 hours. Kaya yung ginagawa ng ibang mga Catholic defender, kapag pinag-uusapan ng Santissima Trinidad, sinachop-chop nila yung pagpapaliwanag kasi napakahirap niyang i-explain. No, kasi ang katuruan ng Holy Trinity ay isang misteryo. No? Bakit misteryo ang Holy Trinity? 'Di ba? Bakit siya naging misteryo? Kasi ang katuruan ng Holy Trinity ipinapakita rito ng ating simbahan na limitado ang ating kaalaman. Na may mga bagay na hindi na kayang arukin pa ng tao. Kaya may mga latagan pagdating sa doktrina ng Santissima Trinidad na nagiging limitado ang mga Katoliko na tanging Diyos na lang ang nakakaalam. No? Yun ang isa sa essence kung bakit meron tayong doktrina ng Holy Trinity. Meron tayong doktrina ng Holy Trinity kundi para ipaalam sa ating mga Katoliko na meron tayong Ayan. Para ipaalam sa atin na tayong mga Katolikong kaanib, may mga katuruan o may mga, paano ko ba sabihin, may mga kaalaman na ang tao ay limitado. No? Kaya sensitibo to. Sa pag-uusapan muna natin yung pag-iral ng tatlong persona. Magbibigay ako sa inyo ng iba't ibang mga magazine. Itong mga magazine na ibibigay ko sa inyo, ito yung mga batikos ng mga protestante sa katuruan ng Santissima Trinidad. No? Mga magazine nila to at ito ay legit na magazine. Yung kanilang mga stand ng mga sulpot na to patungkol sa doktrina natin. Dapat kasi alam din natin yung negative. Yung pagne-negative ng mga sulpot regarding sa mga doktrina natin, dapat alam natin yung turo nila. No, mahalaga 'yon para alam natin kung saan tayo dedepensa. So kailangan malaman muna natin ano ba yung stand ng mga protestanteng to patungkol sa Holy Trinity doctrines ng Catholic Church. Ayon dito sa Ang Bantayan Magazine ng mga Saksi ni Jehovah, November 1, 2009, issue page 1. So ito ay
lehitimong doktrina o pagpapahayag ng Jehovah's Witness kung ano ba ang stand nila sa Santissima Trinidad na siyang binabatikos nila sa ating mga Katoliko. Ito ay Bantayan Magazine ng mga Saksi ni Jehovah. Ito ay nailathala noong November 1, 2009 issue, page 1. So ano ba yung sinasabi ng magazine ng Jehovah's Witness patungkol sa Holy Trinity? Ang sabi dito ng Jehovah's Witness, ang doktrina ng Trinidad, turo na hindi dapat paniwalaan ng mga Kristiyano. Ito'y naimbento lamang noong huling bahagi ng ika-4 na siglo. So sa Jehovah's Witness, ang tinuturo nila para siraan ang Katoliko sa pamamagitan ng Santissima Trinidad na ang Holy Trinity doctrines ng Catholic Church ay nagsimula lamang ng 4th century. No? Kaya kapag naka-encounter kayo ng Jehovah's Witness, alam nyo na kapag usapin ng Santissima Trinidad, ang kanilang itinuturo o ikinakalat sa kanilang mga kaanib na imbento lang daw ang Santissima Trinidad ng Catholic Church at ito ay nagsimula lamang ng 4th century. Gagamit naman tayo ayon sa pahayag ng Iglesia ni Cristo sa kanilang Pasugo Magazine. Ano ba ang stand ng Iglesia ni Cristo patungkol sa Santissima Trinidad? No? Ano ba ang ipinangangaral ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo patungkol sa usapin ng Santissima Trinidad? Ayon sa kanilang Pasugo Magazine of Iglesia ni Cristo, February 1999, issue, volume 51, number 2, page 20 to 21. Ano ang sabi ng Pasugo Magazine ng INC? Proponis Propononis of the Trinitarian doctrine or the belief that one true God is composed of 3 persons run into many problems explaining their belief. Whenever they are faced with any blatant contradiction, their only defense is to say that the Trinity is a mystery. The doctrine of the Trinity is not taught. The doctrine of the Trinity is not taught in the Bible. In fact, this doctrine blatantly contradicts biblical teaching. The true Christians recognize only one God as supreme. That one God is the Father alone. So kapag kayo po ay naka-encounter ng Iglesia ni Cristo, sila ay Father alone. Kung ang born again ay Christ alone o sola Christi, ang INC naman, Father alone. At sinasabi ayon sa kanilang pasugo na ang doktrina daw ng Santissima Trinidad na sinasabi natin ito ay hiwaga o misteryo ay palusot lang nating mga Katoliko. Dahil ang tunay daw na Kristiyano, no, ay ang nire-recognize niya ay yung one God. Which is yun ang supremo nila. Supreme nila, sabi nila, the true Christians recognize only one God as supreme. That one God is the Father alone. So yung mga kaanib ng INC o yung turo ng Iglesia ni Cristo, kaya hindi sila naniniwalang Diyos si Cristo, hindi sila naniniwalang Diyos ang Holy Spirit, kasi Father alone sila. Ang Diyos lang nila ay ang Ama. Doon naman sa born again, ang sila ay tinatawag na sola Christi o Christ alone. Ang Diyos lang nila ay si Kristo. Hindi sila naniniwala na maililigtas sila ng Ama.
Ang Diyos lang nila si Christ lang ang tagapagligtas nila. Unlike sa INC naman, hindi sila naniniwala na maililigtas sila ni Christ. Kasi Father alone nga eh. Ang tanging tagapagligtas nila ay ang Ama lang. Kaya ang INC, Father alone, at ang mga born-again Christians katulad ng mga Pentecostal, sila yung mga sola Christi o Christ alone. At yan ay mababasa natin sa Pasugo Magazine of Iglesia ni Cristo, February 1999 issue, volume 51, number 2, page 20 to 21. Now, ang doktrina ng Santissima Trinidad o ang katuruan o ang aral ng Holy Trinity, ito po ay pananampalataya. Isang pananampalataya po yan nating mga Katoliko. Yan doktrina, yan katuruan ng Santissima Trinidad, yan po ay isang pananampalatayang katuruan. Kaya nga 'di ba sa Apostles' Creed, I believe in God. 'Di ba? I believe in Jesus Christ. I believe in the Holy Spirit. Doon sa credo o sa Apostles' Creed, isinasaysay doon ang pag-iral ng tatlong persona na tayo ay sumasampalataya at nananampalataya sa tatlong personang ito. Kaya ang katuruan o ang doktrina ng Catholic Church, yan ay pagsasaysay ng ating pananampalataya tayong mga Katoliko lamang. Okay. Now, matagal na panahon, no, sa paglipas ng maraming taon, no, sa pagdaan ng maraming panahon, itong si Charles Taze Russell, no, bago pa itatag yung kanyang sekta noong 1881, bago pa magtatag ng sekta ng kulto, si Charles Taze Russell noong 1881, ang kanyang kulto na mga saksi ni Jehovah, na which is ang dating pangalan ng saksi ni Jehovah ay Watchtower Tract Society. Hindi po original name ng Jehovah's Witness ang Jehovah's Witness. Ang una talaga nilang pangalan ay Watchtower Tract Society. Nagpalit lang ng pangalan. Kaya nga nakakapagtaka mga kapanalig. Saan mababasa sa Biblia na ang itinatag ni Kristo ay dapat magpalit ng pangalan? Katulad ng Iglesia ni Cristo, dating INK, naging INC. Ito namang Jehovah's Witness, dating Watchtower Tract Society. 'Di ba? At itong at gayon din yung tatag na kulto ni Felix Manalo na tinatawag nating Uni-Personal Corporation na Iglesia ni Cristo 1914, marami po na naganap. Maraming nangyari sa panahon ng mga unang siglo na lumitaw at nagsulputang mga grupong individual na nagsasaysay at nagtuturo na mali daw po ang doktrina ng Holy Trinity. No? Nung mga unang siglo pa, actually hindi naman Jehovah's Witness nagpasimula ng anti-Trinitarian. Hindi. Hindi ang INC ang nagsimulang lumaban sa doktrina ng Santissima Trinidad. Marami. Wala pa ang mga sektang to. Hindi pa nagtatatag si Charles Taze Russell na founder ng Jehovah's Witness, may lumalaban at tumututol na sa Santissima Trinidad. Bakit? Peke kasi sila. Hindi sila pasimula niyan. Hindi ang INC 1914 ang nagpasimula ng paggiba o paglaban sa doktrina ng Santissima Trinidad. May nauna pa sa kanila. May nauna pa sa mga yan. Okay. Now, sino-sino ba yung mga gumigiba? Actually, hindi sila matatawag na Protestant. Hindi pa uso Protestant ngayon. Ang tawag dyan noon, heretical. Heresy. Kapag ikaw ay tumutol o ikaw ay pinamalian mo
ang doktrina ng simbahang Katoliko sa mga unang panahon, ang tawag sa'yo heretiko, hindi protestante. Bakit? Kasi wala pang sect registration noon. Kahit na tumutol sila ng tumutol sa simbahang Katolika, sila ay nasa ilalim pa rin ng simbahang Katolika dahil ipinagbabawal noon ang protestante. Kaya nga inilaban niya ni Roger Williams, na which is founder ng Baptist Church sa Amerika, na siyang dinala ni William Kennedy ang sect registration sa Pilipinas dahil foreigner ang Baptist Church. Pero noon, yung mga tumututol sa katuruan ng ating simbahan na hindi sila sumasang-ayon, tawag dyan heretiko. Pero sila ay mga Katoliko pa din, sa ilalim pa rin sila ng simbahan. Kasi wala pang sulpot. So meaning to say, itong mga protestanteng ito, no? Itong mga sulpot na ito na nakarehistro as sekta, wala yan. Wala pang protestant, matagal nang may gumigiba sa Santissima Trinidad na pagpapatunay na ang katuruan ng Santissima Trinidad ay umiiral na sa panahon pa ng mga sinaunang Kristiyano. Paano nila sasabihing mali ang doktrina o ang katuruan ng Holy Trinity kung pinag-uusapan na yan sa panahon ng mga early Christians? And we Catholics, alam natin lahat na sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, dagsa at nagkalat dyan ang mga Bible scholar. Dagsa at nagkalat ang mga Bible scholar. Kaya yung katuruan ng Santissima Trinidad, pinagtatalunan niya ng mga Bible scholar ng mga Katoliko. Hindi po ng mga protestante. Kaya hindi sila nagpasimula ng pagtutol at paggiba sa Santissima Trinidad. Kasi wala pang sulpot, wala pang sekta, may Santissima Trinidad ng katuruan. At ano-ano ba to, Sanrio? Sino-sino ba yan na mga heretikong sinasabi mo? Na tumutol sa panahon pa nung unang siglo, 1st century. Can you imagine? 1st century, nagtuturo na ng Santissima Trinidad. Wala pang INC, wala pang SDA, wala pang Jehovah's Witness. Diba? So, sino-sino to? Sanrio, sino-sino yan? Okay. Yung mga heretiko na tumutol sa doktrina ng Santissima Trinidad sa panahon ng mga sinaunang siglo pa, ito ay sina Praxeas Theodotus ng Byzantium at Artemon ng Dynamic Monarchianism noong 206 AD. Can you imagine? 206 AD, pinaglalabanan at pinag-uusapan na ang Santissima Trinidad, wala pang sulpot na protestanteng nakarehistro sa gobyerno. Bible scholar ba mga founder ng mga sulpot na ito? Para malaman ninyo ang stand ng Catholic Church sa Holy Trinity? Hindi. Sino pa? Si Paul of Samosata, isang adoptionist, at si Sebelius, isang Sabellianism, tumutol sa doktrina ng Trinidad ng Catholic Church noong taong 217 AD, 2nd century. Sino pa? Oh, yung idol. Ito yung church father ng INC. Sino yung church father ng INC? Si Arius. Yan, yung doktrina ng INC kay Arius yan. Yan ang church father nila, heretiko. Itong si Arius o yung tinatawag na Arians o subordinationism, tutol yan sa Santissima Trinidad. Sino pa? Si Macedonius. Si Macedonius. Heretiko yan. Pero hindi yan protestante.
Heretiko, kumbaga nagbibigay ng sarili niyang opinyon na hindi saklaw o hindi akma sa katuruan ng simbahan. Yun yung heretiko. May sariling opinyon. Pag meron ka kasing sariling opinyon at ito ay salungat sa katuruan ng simbahan, heretiko ka. Pero hindi sila protestante. Nagpapasakop pa rin sila sa simbahang katolika. Kaso may mga katuruan ang simbahan na hindi sila sumasang-ayon. Kaya heretiko. Itong si Macedonius na tinatawag na Macedonians noong 306 AD. Tutol. Oh, may protestante na ba dito? Wala pa. Sino pa? Si Priscillian o yung tinatawag na Priscillianism. The followers of Priscillian na tinatawag na Priscillianism. 375 AD. Tutol sa doktrina ng Santissima Trinidad. Galit against. Sino pa? Si John Peloponus. Itong si John Peloponus, yung kanyang mga followers ay tinawag na Tritheism. Tritheism. Itong mga Tritheism ayaw din sa Holy Trinity ng Catholic Church. At sila'y lumaban 565 AD. May Protestant na? Wala pa. Kakabuo pa lang ng Latin Vulgate neto, 5th century, fresh pa. Oh, sino pa? Si Roslin. Etong si Roslin ay isang heretiko din na nagkaroon ng mga followers at siya ang nagpasimula ng nominalist. Naririnig nyo na ba yung nominalist? Di ba sa atin kapag sinabing nominal Catholic, mababaw ang aral? Yun ang nominal hindi ka pa ganon kalalim. So, etong si Priscillian, nagkaroon siya ng followers na tinatawag na nominalist na ayaw tanggapin ang doktrina ng Santissima Trinidad. At ito ay nagsimula 375 AD. May sec registration na ba neto? Wala pa. Hindi protestante ang unang lumaban sa Santissima Trinidad, kundi yung mga heretikong Bible scholar. Kaya wag silang pilingera na alam nila ang Santissima Trinidad dahil ang founder nila hindi po Bible scholar. Okay, sino pa? Si Gilbert of Poitiers. Etong si Gilbert of Poitiers, siya ay nagkaroon ng samahan na tinatawag na Quaternity noong 1154. 1154. May Protestant na? Wala pa. Si Joachim of Fiore, tinatawag sila na Tritheism 1202. Tutol din sa Santissima Trinidad na aral. Tutol. Si Anton Guenter, ang kanilang samahan ay tinatawag na Hegelian Pantheism noong 1873. 1873. Sino pa? Joseph Smith. Ang nagpasimula ng Iglesia ni Cristo. Si Joseph Smith ang unang gumamit ng INC. Hindi si Felix Manalo. Kaya may pagkakatulad ang turo ni Joseph Smith na nagpasimula ng Iglesia ni Cristo sa Amerika sa Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Si Joseph Smith. Yan ang unang-una na tumutol na nagdadala ng INC. Hindi si Felix Manalo. No? Tumutol si Joseph Smith na tinatawag na Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints o tinatawag nating Mormons noong 1830. Hindi rin pabor ang mga Mormons sa Holy Trinity. Hindi sila pabor.
At napakarami pa na individual na heretiko at protestante ang gumigiba sa doktrina ng Santissima Trinidad. Kaya napakahalaga sa ating mga Katoliko na may alam tayo sa katuruang ito. Hindi lang basta dahil alam natin na ito ay binubuo ng tatlong persona, iisang Diyos, dapat tayo ay maging kampante na mali. Maraming sulpot ang umuusok sa Santissima Trinidad. At dapat natin malaman ang stand ng katuruang ito. Walang mahirap kung magtsatsaga tayong mag-aral. Okay. Sa mga binanggit ko sa inyo na tinatawag natin na anti-Trinitarian. Ha? Anti-Trinitarian. Lahat ng binanggit ko ay anti-Trinitarian. No? Yang mga yan ay bumangon o nagsimula noong mga unang siglo pa. Wala pang SEC registration. Kaya wag magmagaling ang mga INC dito. Wag magmagaling ang mga SDA dito. Wag magmagaling ang Jehovah's Witness, ang MCGI, ang Born Again. Bakit? Dahil ang mga anti-Trinitarian na binanggit ko sa inyo ay nagsimula pa noong mga una pang siglo. Kaya kung meron mang nakakaalam kung paano idedepensa at uunawain ang Santissima Trinidad, ito ay yung mga sinaunang Kristiyano sa panahon ng sinauna pang siglo at wala pang protestante noon. Wala pa. Tuloy. Sanrio, tuloy. Kaya po, yung binanggit ko sa inyo na pasugong magazine ng INC na hindi naniniwala sa Santissima Trinidad at yung Bantayan magazine ng Jehovah's Witness na hindi rin naniniwala sa Santissima Trinidad, hindi na po nakakapagtaka kung bakit ayaw nila sa Santissima Trinidad. Bakit? Dahil ang kanilang katuruan, ang kanilang mga aral ay kinopya lang sa mga heretikong sinaunang pang siglo. Kaya itong mga protestante yan na anti-Trinitarian, kinopya nila yan sa mga sinaunang heretiko. Yang aral ng INC, aral ni Arius yan. Yan ng church fathers nila, heretiko. Kaya lahat ng mga sulpot na nakarehistro sa sekta, kinopya nyo yan sa mga Kristiyanong heretiko, sa mga sinaunang Kristiyanong heretiko. Bakit sila naging heretiko? Bakit sila tinawag na heretiko? Dahil nauna po ang pagtuturo ng Santissima Trinidad kesa sa mga heretiko. Wala pa pong heretiko noon. Ang doktrina ng buong Kristiyano ay Santissima Trinidad lamang. Hindi pa naglalabasan yung mga sinaunang heretiko, no? Hindi pa naglalabasan yan. May Santissima Trinidad tayong doktrina. Meron na. Kaya sila naging heretiko, na which is kung titignan nyo, protestante, kaya sila naging heretiko, pinamamalian nila yung mga naunang aral kesa sa kanila. Nauna pong nag-exist ang katuruan ng Santissima Trinidad kesa sa mga heretiko. Nauna pong mag-exist ang katuruan ng Santissima Trinidad kesa sa mga protestanteng nakarehistro sa gobyerno. Kaya lahat po ng tumututol sa Catholic Church, kung ikaw ay nasa ilalim ng simbahan at naniniwala ka pa rin, paano ko ba sabihin? Paano ba to? Tumitindig ka pa din, na Katoliko ako, pero may iba kang mga tutol, ang tawag sa'yo, heretiko. Yun yung mga Katoliko na hindi sumasang-ayon sa lahat ng doktrina ng simbahan. Heretiko yon. Kasi nga tumututol, may pagtutol. Ganon din sa mga protestante. Kaya sila tinawag na protestante kasi may pagtutol. At bukod dun sa pagtutol, sila ay nagtatag ng sarili nilang grupo na tinatawag nating sekta.
Sila kasi nagprotesta, lumaban sa simbahan. Hindi katulad ng mga heretiko noon, sila ay nagbibigay ng kanya-kanyang opinyon pero nananatili sila sa simbahang Katolika. Kaya pag ikaw ay nag-aklas sa simbahang Katolika at gumawa ka ng sarili mong grupo, protestante ang tawag sa'yo dahil nagprotesta ka, nagrebelde ka. Kapag ikaw naman ay tinawag na heretiko, ikaw ay nananatiling Katoliko pero hindi mo lamang sinasang-ayunan ang lahat ng katuruan, pero Katoliko ka pa din. Heretiko ang tawag doon. No, kaya nauna yung heretiko bago ang protestante. Dahil yung mga heretiko, hindi naman po yan nagrebelde sa simbahan. Unlike sa protestant, nagrebelde kasi. So, kung titignan natin kung ano ang pagkakaiba ng heretical sa protestant, tandaan po natin mga kapanalig, pag sinabing heretiko, tumutol ka sa aral pero hindi ka nagre-rebelde, hindi ka gumawa ng sarili mong sekta para gibain ang simbahan. Pag sinabing protestante, sila naman yung tumutol pero gumawa ng sarili nilang pekeng iglesia. No? Naiintindihan nyo po Okay. Dito tayo sa ikalawang Thessalonica 2 verse 11. Ang sabi dito, dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Yung mga sulpot, yung mga protestanteng to, at yung mga heretikong yan, dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanang katuruan ng ating simbahan, sila ay hinayaan mismo ng Diyos na linlangin ng espiritu ng kamalian at maniwala sa mga kasinungalingan. Kaya yung mga protestante na naniniwala sa ministro at pastor, yung mga naging followers ng mga heretiko noon, hinayaan sila ng Diyos na malinlang ng maling espiritu o ng espiritu ng kamalian. At doon sila maniwala sa mga sinungaling na mga ngaral. At ito ay malinaw sa ikalawang Thessalonica 2 verse 11, dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, which is yan ang katuruan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Kaya pag ikaw ay protestante, nalinlang ka ng espiritu ng kamalian dahil hindi protestante ang tatag ni Kristo. Pag ikaw ay heretiko, ikaw ay nalinlang ng espiritu ng kamalian. Bakit? Dahil si Kristo ay hindi nagturo para maging heretiko ka sa kapwa Katoliko o kapwa Kristiyano mo. So yung mga sa pagdami ng sulpot, sa pagdami ng mga galit sa Santissima Trinidad, yan ay kalooban ng Diyos. Sige, magalit kayo. Huwag niyong paniwalaan ang katuruan ng Holy Trinity ng Catholic Church. Hayaan niyo sila. Hayaan niyo silang maniwala sa mga sinungaling na mga ngaral. So yan ay sinasabi na dito pa lang sa aklat ng Thessalonica na mangyayari talaga yan. Kaya nga pansinin ninyo, ang daming protestante, 40,000 denomination, magsi-50 na nga Magpi-50,000 na nga yung protestante, nag-iisa lang ang Katoliko, bakit di nila magiba-giba? Maraming nagtangka sa simbahang Katolika, may nagtagumpay bang magiba? Nagiba bang simbahan? From 33 AD up to 2024, nagiba nila? Hindi. Kasi yan ang sinasabi. No? Dito sa ikalawang Thessalonica 2 verse 11, sa lahat ng heretikong lumaban sa simbahan, sa lahat ng mga protestanteng lumaban sa simbahan at ayaw tanggapin ang doktrina ng Holy Trinity, ang sabi dito, dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na katuruan mismo ng Iglesia Katolika, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Kaya maraming na nagsusulputan kasi hinayaan sila ng Diyos. Dahil kahit ano namang gawin, kung ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, binigyan tayo ng kalayaan. Gusto nilang maniwala sa mga sinungaling na pastor, doon kayo. Maniwala kayo doon.
Okay. Dito tayo sa usapin ng pagtatama, no, ng mga naging interpretasyon ng mga magazine na ginamit na batayan ng Iglesia ni Cristo at ng Jehovah's Witness. No, kanina binasa natin yung Pasugo Magazine at Bantayan Magazine ng Jehovah's Witness at Iglesia ni Cristo. Ang sabi sa kanilang magazine, ang pagsasabi na misteryo ang Trinidad ay isang alibay lamang. So kapag kasi ang isang Katolikong defensor, no, na halimbawa meron silang nilalatag na hindi naarok ng kaalaman bilang isang tao, yan ang lagi nating sinasabi, na mahirap maunawaan ang Holy Trinity kasi yan ay isang misteryo. Dahil sa ganong pagde-deliver natin, dahil hindi naman talaga natin kayang arukin ang kaisipan ng Diyos, ang sabi ng mga magazine nila, alibay lang daw nating mga Katoliko yan. No? Kalawa, ang sabi nila sa kanilang mga magazine, invented o invento lang daw ang doktrina ng Santissima Trinidad. At ito daw ay nagpasimula ng 4th century. Samantalang naglalatag ako ng mga heretical, 2nd century, meron na, ayaw sa Santissima Trinidad. Paano sasabihin ng INC? 4th century, nagsimula ang aral ng Santissima Trinidad. Ang dami-daming heretical noon, mga heretikong Kristiyano, 2nd century, mga sinaunang siglo pa, galit sa Trinity. Paano magiging 4th century na na-invento yan? Ang pag-iral ng Santissima Trinidad sa Biblia, kung 4th century yan, compiled na ang Bible. Dahil ang Bible ay na-compiled 4th century. At habang kino-compiled ang Bible, andun na ang pag-iral ng 3 persona. Paano nila sasabing 4th century yan? Sinungaling ang mga INC talaga. Sinungaling kayo Okay. Ang sabi nila, ang doktrina ng Santissima Trinidad ay hindi itinuturo sa Biblia. Talaga ba? Hindi daw itinuturo ang Holy Trinity sa Bible. May Holy Spirit ba sa Bible? Meron. May Jesus Christ ba sa Bible? Meron. May God the Father sa Bible? May Ama? Meron. Etong 3 to, hindi ba umiiral sa Bible? Umiiral. Ano ang tawag sa 3 to? 3 persona. Bakit? Dahil sila ay umiiral sa Biblia na tinawag nating 3 persona. Sila ay may iba't ibang katangian. Paano sasabihin nila na hindi itinuturo sa Bible ang doktrina ng Trinidad? May 3 nag-e-exist dyan. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi nila alam yan? Kung ano ang pagkakakilanlan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, mukhang malilintikan sila sa atin. Mukhang malilintikan yang mga yan. Anong walang Trinidad sa Bible? Mga INC. Walang Ama, walang Anak, walang Espiritu Santo? Hindi nyo kilala ang Ama, hindi nyo kilala ang Anak, hindi nyo kilala ang Espiritu Santo? Okay. Sabi pa nila sa kanilang magazine, ang doktrina ng Santissima Trinidad ay sumasalungat sa mga aral ng banal na kasulatan. Talaga ba? Paano nila masasabi na ang doktrina ng Santissima Trinidad ay sumasalungat sa banal na kasulatan? Tayo nga ang nag-compiled ng Bible. Sino ba ang mas nakakaalam ng pagde-deliver o ng pagbibigay ng explanation o ng paliwanag sa Bible? Siyempre yung bumuo. Paano sasalungat ang Santissima Trinidad sa Biblia? Tayo nga bumuo ng Bible. And aside from it, meron na pong katuruan na Santissima Trinidad, wala pang Bible. Paano sasalungat sa Bible yan? Wala pang ang Bible, tinuturo na ng simbahan ang Holy Trinity. Paano sasalungat sa Bible ang Holy Trinity? Katuruan ng simbahang Katoliko yan, na which is ang Catholic Church ang nag-compiled ng Bible. Hindi naman tayo pwedeng magturo ng isang doktrina na sasalungat dun sa binuo natin. Pwede ba yung ganon? Nagtuturo ang Catholic Church ng Santissima Trinidad, wala pang Bible, tapos bubuo tayo ng Bible, kukontrahin yung tinuturo natin?
Hindi pwede yon. Kailangan kapag tayo ay bumuo ng Biblia, yung ating katuruan nung panahong wala pang Bible ay makikita mismo sa Biblia. Maipapaliwanag yan mismo. Kaya paano nila sasabing sasalungat sa Bible, tayo bumuo ng Bible. At wala pang Bible, may katuruan na ng Holy Trinity. Tinuturo na po ang tatlong persona, iisang Diyos, wala pang heretiko. Wala pang protestante, wala pang Bible, wala pang Gregorian calendar. Sinisipi pa lang yung mga kasulatan para ipunin at bumuo ng Biblia, mayroon na pong Santissima Trinidad na itinuturo. Dahil ang katuruan ng Santissima Trinidad, yan ay nagmula pa sa mga sinaunang Kristiyano na which is wala sila. Kaya yung mga protestante na yan, lalo na yung mga nakarehistro sa gobyerno, kinopya lang nila yan sa mga heretikong Kristiyano na nasa ilalim ng Catholic Church. Wala pang protestante noon, heretiko pa lang ang tawag. Paano nila pamamalian ang Trinity? Wala pa nga sila, may Trinity ng katuruan. Hindi po ba? Okay. Dito tayo. Nagbigay ako sa inyo ng 4 na aligasyon na sinasabi ng Jehovah's Witness at ng Iglesia ni Cristo para pamalian ang doktrina ng Santissima Trinidad. So, bibigyan natin ngayon ng sagot yung mga aligasyon nila. Ano yung unang aligasyon? Ito ay aligasyon ng Jehovah's Witness. Alibay lang daw. Ginagamit lang daw natin na ang Holy Trinity ay isang misteryo para mag-alibay. Pag sinabing alibay, alam ko, magpalusot. Ipalusutan para dahil hindi mo na masagot, magpapalusot ka na lang, gagawa ka ng alibay. Yon. So yung the Holy Trinity doctrines is a mystery para sa atin. Yung salitang misteryo ay alibay. Ano ba ang stand ng simbahan? Na bakit tayo nagsasabi na ang Santissima Trinidad ay isang misteryo? Ano ba stand ng simbahan dyan? Dapat alam natin yan. Ang stand ng simbahan yan, ginagamit natin yung termino na misteryo ng Iglesia Katolika o hiwaga sa Tagalog. Hindi para sabihin na tayo ay nag-aalibay o nagpapalusot. Para lang tayo ay umiwas sa kanilang mga tanong. Hindi tayo gumagamit ng ang Trinidad ay isang misteryo o mystery para lang umiwas tayo sa mga tanong nila. Mali. Bakit? Dahil wala talagang tamang sagot na maaaring ilatag tungkol sa Santissima Trinidad. Totoo yan. Wala naman po kasi talagang tamang sagot pagdating sa Santissima Trinidad. Kasi kung may tamang sagot dyan, hindi na yan misteryo. Kaya nga misteryo eh. Kaya nga, di ba, ang Holy Trinity is a mystery. Kung tayong lahat ay may tamang sagot sa doktrina ng Santissima Trinidad, hindi na yan misteryo. Kaya nga napakadelikado ng pinag-uusapan natin ngayon. Dahil binibigyan ko din ng sarili kong pagpapaliwanag ang doktrina ng Holy Trinity na which is ito ay katuruan na punong-puno ng misteryo. Kaya kahit sinong defender ng simbahang Katolika ay hindi pwedeng maglatag ng 100% na accurate na tamang sagot dyan kasi nga misteryo yan. Hindi na yan magiging misteryo pag 100% accurate ang nailalatag mo sa katuruang to. Meron bang misteryo na alam mo 100% yung sagot? Di hindi na misteryo yun. Hindi po ba? Kaya delikado siya. Kaya yung nagsasabi sa Katoliko, ay madali lang maintindihan yung Santissima Trinidad. No, that's wrong. Ang Holy Trinity na doktrina ay isang misteryong doktrina na magpasa hanggang ngayon ay pinag-aaralan. Misteryo nga eh. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi na, ay, madali lang naman intindihin yan eh, no. Mahirap siyang intindihin dahil isa siyang misteryo. No? Now, kapag sinabing misteryo, the Holy Trinity is a mystery.
Dito ipinapakita na ang kaisipan ng bawat individual na tao ay may hangganan. Ang ibig kong sabihin dito na ang talino nating mga tao ay may hangganan. May mga bagay na hindi na natin kaya pang arukin. Dito ipinaisinasaysay ng simbahan sa doktrina ng Santissima Trinidad na kayong mga mananampalatayang Katoliko na ang aral na ito ay hindi kayang arukin ng inyong kaisipan. Kaya siya naging misteryo. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi na, ay, alam ko yung doktrina ng Trinidad na yan. Madali lang yan, no? Tignan nyo po, pinagpapawisan ako, sobrang hirap kasi. Napakasensitibo po ng aral ng Holy Trinity, no? Ngayon, ito rin ay isang bagay o aral na mauunawaan lamang niya kung ito'y loloobin ng Diyos na maihayag sa Kanya. So, yung pagtuturo ng Santissima Trinidad, no? Ayon sa ating simbahang Katoliko, ito ay isang aral na maiintindihan mo kapag yan ay niloob ng Diyos sa'yo na maunawaan mo. Kaya nga hindi lahat ng tao tanggap ang Holy Trinity. Kasi hindi yan niloob sa kanila na maunawaan nila ang Santissima Trinidad. Dahil isa nga yang mahiwaga. So kung naiintindihan ninyo ang Holy Trinity, ibig sabihin, niloob ng Diyos na maunawaan mo ang aral ng Santissima Trinidad. Pag hindi mo naman, kapag ayaw mo naman sa Holy Trinity, hindi ka naniniwala, hindi mo kasi naiintindihan yung aral. Bakit? Hindi ka kasi pinagkalooban ng talino. Bakit ba sila tumututol sa Santissima Trinidad? Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan. Tututol ka ba kung naiintindihan mo? Hindi. Kaya yung mga hindi tumututol sa doktrina ng Santissima Trinidad, yung mga Kristiyanong yumayakap sa Holy Trinity, kayo ay pinagkalooban ng Diyos na maunawaan ninyo ang aral na yan at napakapalad nyo. Dahil hindi lahat ay nakakatanggap ng kaunawaan at ng kaalaman na maintindihan ang doktrina ng Santissima Trinidad. Kaya lahat po ng anti-Trinitarian, bobo. Hindi sila binigyan ng talino. Bakit? Kasi tumututol. Saan? Sa doktrina ng Santissima Trinidad ng Simbahang Katolika. Bakit? Hindi kasi nila naiintindihan. No? Ngayon, ayon sa CCC, sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 237 states, CCC, the Trinity is a mystery of faith in the strict sense, one of the mysteries that are hidden in God, which can never be known unless they are revealed by God. Hindi mo maiintindihan ang Trinity hanggat hindi ito ipinapahayag ng Diyos sa'yo. Nasa Catechism of the Catholic Church. No? Nasa Catechism of the Catholic Church. Anong sabi? CCC, the Catechism of the Catholic Church, paragraph number 237 states that the Trinity is a mystery of faith in the strict sense. One of the mysteries that are hidden in God, which can never be known unless they are revealed by God. So kahit Katoliko ka, hindi lahat ng Katoliko maiintindihan to. Kahit Katoliko ka pa, kahit valedictorian, summa cum laude, magna cum laude ka pa, hindi lahat maiintindihan ang Trinity. Elected, namimili ang Diyos kung kanino niya i-reveal ang katuruan ng Trinity. Kaya mahirap siyang maintindihan. Pero may mga Katoliko na kahit hindi naiintindihan ang Trinity, niyayakap nila yan.
Kasi nagbibigay naman ang Diyos sa kanila ng understanding. Hindi man ganon kalalim, pero madali nilang naiintindihan na basta naniniwala ako na sumasampalataya ako sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Trinity yan. Kahit hindi na ganon kalalim ang kaalaman mo sa doktrina na yan, kasi nga, pili at pinipili ng Diyos kung kanino niya yan isasaysay o ihahayag. No? Pinipili ng Diyos. Kung hindi nyo man maintindihan ang katuruang ito, ito lang ang sasabihin ko. Basta't sumasampalataya ka sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo at naniniwala ka na ang tatlong sinasampalatayaan mo ay binubuo ng tatlong persona, iisang Diyos, sapat na yon. Malaking bagay na yon. Yon ang ibinigay sa iyo ng Diyos na dapat mong maunawaan. Sabi sa Mateo 16 verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka. Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. Can you imagine? Anong sabi rito sa Matthew 16 verse 17? Mapalad ka, Simon. Sino si Simon? Si Pedro. No? Simon, ang palad-palad mo, sabi ni Christ. Bakit siya mapalad? Sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng Ama sa langit. So, yung ibinigay ng Diyos na understanding kay Simon ay hindi galing sa tao. Kanino galing? Sa Amang nasa langit. Yon ang misteryo. Yon ang hiwaga, na hindi lahat ay inire-reveal ng Diyos sa tao. Meron siyang pinipili, katulad na lang kay Simon. Bagamat sila ay 12 alagad, si Simon ang napili ng Diyos na ito ang dapat mong maintindihan. Kaya hindi po lahat ay naiintindihan ang Trinity. Kasi isa po yung hiwaga na tanging ang Diyos mismo ang magtuturo sa iyo kung paano mo maiintindihan ang Trinity. Naiintindihan niyo po ba ako? Medyo lumalalim na po ba yung salita ko? Kasi pinipilit ko po siyang babawan. Para hindi po kayo mahirapan na maintindihan. Okay naman po, no? O sige. Dito sa Matthew 16 verse 17 yung ating binasa, no? Kagaya ni Pedro, kagaya ni Apostol Pedro, which is unang obispo ng Roma, ang ating unang obispo, ang ating first pope, si Pedro, kagaya niya, ang isang katotohanan tungkol sa Panginoong Hesukristo ay kanyang nauunawaan dahil ipinahayag ito sa kanya ng Diyos. Yung pangunawa na para maintindihan nila ng 12 apostles kung sino ba talaga si Christ, yon ay ibinigay lamang o inireveal ng Ama kay Pedro. Doon papasok ang hiwaga. Doon siya papasok. Ganon din sa Trinity natin. Hindi lahat mauunawaan yan. Dahil lang magre-reveal niyan mismo sa bawat tao ang Diyos, siya yung pumipili. Katulad po dun sa 12 apostles, ang napili ng Ama para ihayag kung sino si Kristo ay si Pedro, ang unang obispo ng simbahang Katolika na naupo sa bayan ng Roma. Okay. Ngayon, ayon sa Mateo 16 verse 17, no? Sa pangangaral o pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lahat ng aral ay kanyang ipinahayag na agad upang maintindihan ng tao. Gumagamit siya ng mga talinghaga upang maibunyag ang mga bagay na nalilihim mula pa ng likhain ang daigdig. Ang ating Panginoon ay gumagamit din ng misteryo. Gumagamit yan ng hiwaga. Pagdating saan? Sa pagtuturo at sa pangangaral. Paano nagtuturo at nangangaral si Christ? Siya ay gumagamit ng paturong patalinghaga. Diba? Nagtuturo si Christ ng patalinghaga at yon ay isang misteryong pagtuturo. Bakit? Bakit?
yung patalinghagang yan, diyan naman inire-reveal ni Christ. No? Yung mga lihim mula pa ng likhain ang sanlibutan. Kaya kung ikaw ay pinagkalooban ng Diyos na maintindihan ang talinghaga, mapalad ka. Dahil hindi lahat ng tao sa panahon ni Kristo nung siya ay nagtuturo ng patalinghagang paglalahad, hindi lahat ng tao naiintindihan yan. Kapag nagsasaysay o nagtuturo si Christ sa kanyang paglalakbay sa bayan ng Jerusalem, nagtuturo siya ng patalinghaga, hindi po lahat ng taong nakikinig sa kanya naiintindihan yon. At yung mga tao na nakakaintindi ng ibig sabihin ni Kristo sa patalinghagang pagtuturo, yun ay pagpapakita na inireveal sa kanila ng Diyos kung paano nila iintindihin yung patalinghagang tinuturo ni Christ. No? Yun yung hiwaga. Sabi rito sa Mateo 13 verse 34 to 35, ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga, at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinghaga, ihahayag ko ang mga bagay na nalilihim mula pa ng likhain ang daigdig. Kaya yung mga tao na sinasabi natin sa madaling salita na gifted, no? Yan yung mga sinasabi natin, di ba? Sa Holy Spirit, meron tayong tinatawag na gift of wisdom. Pag sinabing gift of wisdom, walang pinag-aralan, pero magaling naman umintindi ng salita ng Diyos. Gift of knowledge, matalino sa mga akademiko, madiskarte sa buhay. Yan, knowledge yan. Ano pa? Ano pa yung mga gifts noon? Healing. Di ba? Kaya, may mga tao na nung nagtuturo si Christ ng mga patalinghaga, hindi lahat nakakaunawa niyan. Yan ay inire-reveal ng Diyos dun sa mga tao kung paano nila maiintindihan batay sa maibigan. No? Batay sa maibigan ng Ama na nagtuturo si Christ ng talinghaga, eto gusto ko tong maunawaan niya. Kasi ang Diyos ang nakakaalam kung sino yung may potensyal o kung sino yung dapat turuan. Siya yung nakakaalam. At yun yung hindi natin kayang arukin. Di ba kaya nyo bang arukin bakit si Pedro pinili? Bakit hindi na lang si San Andres? Bakit kay Pedro inireveal yung patungkol kay Kristo? Samantalang si Pedro ang pinakamatigas ang ulo at pinakamahina ang ulo. Si San Pedro, pero siya ang paborito ni Christ. Pero ano yan? Si Pedro dahil nga mahina ulo, mainitin yung ulo niya, magagalitin si Pedro sa mga alagad. Pero siya ang pinili ng Ama para i-reveal ang katotohanan patungkol kay Kristo. Bakit pinili ng Ama si Pedro? Meron bang makakasagot ni isa sa inyo? Wala. Doon papasok yung hindi na natin kaya pang arukin. Hindi na natin alam kung bakit pinili ng Ama si Pedro sa 12 alagad na maintindihan kung paano kikilalanin si Christ. Kaya nga siya yung humawak ng susi ng langit, di ba? Kaya nasa kanya yung authority. Sa 12 alagad, bakit ang authority ay na kay San Pedro? Bakit siya ang pinili ni Christ? Bakit inireveal ng Ama yung katotohanan kay San Pedro samantalang 12 alagad sila? Kaya ba nating arukin yon? Hindi. Ganon din sa Santissima Trinidad. May mga katuruan dyan na hindi na natin kaya pang arukin. Kaya tayo sumasagot na yan ay isang misteryo o hiwaga. Limitado ang ating depensa sa katuruan ng Santissima Trinidad. Limitado yan. Okay. Ngayon, bakit nga ba gumagamit ng misteryo o ng talinghaga si Kristo pagdating sa pagtuturo? Bakit? Bakit gumagamit siya ng talinghaga o yung misteryo? Isa na rito ang Santissima Trinidad. Bakit kailangan pa ng pamisteryo pa? Bakit kailangan niya pang magtali-talinghaga na yan? No? Ang paggamit ng misteryo o talinghaga
ay hindi isang pag-iwas sa mga bagay na hinahanapan ng sagot. Sa halip, ito'y higit na nagpapalalim sa tunay na kahulugan at nagbubunyag ng mga lihim na lagpas sa anumang pangangatwiran o paliwanag ng tao na tinatawag na human reasoning. Ano yung ibig sabihin dito? No? Yung paggamit ng misteryo o yung paggamit ng patalinghaga na pagtuturo, ito ay hindi ginawa para umiwas tayo sa sagot. Hindi yan ginawa doon para sabihin nag-aalibay ka lang pag nagsabi ka ng misteryo. Hindi. Ito ay nagpapakita na ano ba yan? Ito ay nagpapakita na meron pang mas malalim na pagpapaliwanag dito na hindi na kayang ipaliwanag ng tao. Kasi ang tao, di ba, tayong mga tao, ang hilig natin magbigay ng opinyon. Ang hilig natin magbigay ng sarili nating konsepto. Etong mga misteryo na to, itong mga talinghaga na to, ibinubunyag yung mga lihim ng Diyos doon sa mga taong nakakaunawa kung ano yung misteryo na yon. At hindi lahat ng tao ay nakakaunawa nun. At ito ay pinapakita na tayong mga tao, tayong mga anak ng Diyos ay hindi lahat kaya nating arukin. Kaya nating maintindihan. Hindi natin kaya yon. 'Di ba? Ano yung mga mystery? Paano nag-exist ang Ama? Paano nag-exist ang Ama? Hindi ba? Kung titignan natin ang Old Testament, wala pang Ama, may mga pagano na. Pagano ang una, hindi ang Ama, hindi ang Old Testament. Paano natin ipapaliwanag yon? Kasi 'di ba yung kinausap ng Ama si Moises, kahit pa sila sila Hob, yung panahon nila Hob, may mga pagano na nun. May mga pagano, kaya ba nating arukin yon? Na, Ama, bakit ngayon ka lang pumunta? O, nagkaroon tuloy ng mga pagano, bakit ngayon ka lang pumunta? Kaya nating ipaliwanag? Hindi. Di ba? Paano nagkatawang tao si Christ? Paano yung naging paano yung itsura? Paano yung paglimlim ng Holy Spirit? Kay Maria, nakita ba natin? Inupuan ba siya? Niyakap ba siya ng Holy Spirit? Sinabi lang nilimliman. Paano siya nilimliman? Saan siya nilimliman? Sa likod? Sa ulo ba? Sa balakang? Sa bewang? May nakakaalam ba? Wala. Walang nakakaalam. At yung mga bagay na hindi na natin alam, yan yung hiwaga. Hindi na natin kaya pang arukin yan. Saan nagmula ang Ama? Kasi nakilala na lang natin may Ama na eh. Saan siya nagsimula? Hindi ba? May nakakaalam ba sa atin? Kasi tayo alam natin na si Kristo ay nagkatawang tao. Nung hindi pa nagkakatawang tao si Christ, saan siya nagmula? Nanganak yung Ama? Literal? Tatlong persona yan? Yung Holy Spirit, bigla na lang lumitaw sa pagbabautismo ni John the Baptist sa Ilog Jordan. Bakit yung kalapate? Mukha ba talaga siyang kalapate? Dun sa ibang mga Bible verses, di lang apoy. Hindi lang kalapate ang Holy Spirit na nagdidilang apoy. Ano ba talaga yung itsura niya? Ano ba talaga yung totoo? May makakasagot ba nun? Ano ang tunay na itsura ng Holy Spirit? Wala. Misteryo yon. Ganon ang Trinity. Santissima Trinidad. Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala't nakakaalam sa tunay na pinagmulan nila. Wala ngang makakasagot yung tunay na itsura ng Holy Spirit eh. May apoy, may kalapate. Anong tama doon? Si Christ, nung hindi pa nagkakatawang tao, asan siya? Bakit hindi siya pinakilala sa Old Testament? Di ba? Bakit hindi siya pinakilala sa Old Testament? Aba, selfish ang Ama. Sinolo niya Old Testament. Di ba? May nakakaalam ba? Wala. Ang Ama, bakit lumitaw sa gitna ng mga pagano? Pwede naman siyang mauna sa mga pagano. Pwede naman siyang mauna. Ang pinaniniwalaan na naunang relihiyon, Hinduism. Sa iba.
O, paano yun? May makakasagot? Wala. Ganon din sa Trinity. Hindi lahat kaya nating sagutin dahil may mga turo ang Trinity na hindi na natin arok. Hindi na talaga natin kaya. Na tao ako, hindi ko kaya nang arukin yung mga dahilan ng Diyos bakit ganon ang nangyari. Hindi na natin kaya pang sagutin bakit ganon ang sinabi ng Diyos. Wala na tayong alam doon. Dahil kung lahat ng dahilan ng Diyos alam natin, parang Diyos na din tayo. Kaya nga tayo nagkakamali, di ba? Kaya nga tayo nagkakasala. Bakit? Dahil limitado ang ating kaisipan. Mahina ang self-control. Di ba? Mahina yung ating pangunawa, kaya madali tayong nagagalit. Kaya may nagpro-protestante, walang talino, bobo, hangal, inutil, ganon, di ba? Kaya may mga bagay na dapat alam natin na eto ka lang. Yung beyond doon na mga tanong, hindi na natin maaabot yun. Dahil tao tayo, hindi na tayo Diyos. Diyos na yun nakakaalam ng dahilan. At siya rin ang nakakaalam kung bakit niya yan inilihim sa atin. Lihim nga eh. Pag sinabing inilihim sa ating mga tao, hindi mo alam. Kaya kahit magtanong ka na magtanong, pag inilihim nga ng Diyos, masasagot mo ba? Hindi. Okay. Ngayon, kung ang lahat ng bagay ay maaabot ng talino, ng pangunawa, o ng kaisipan ng tao, magiging katulad o kapantay na tayo ng Diyos. Tatandaan po natin ito, mga kapanalig kong pogi at magaganda. Si Satanas ay naghangad nito. Hinangad ni Satanas na ang talino niya ay maging talino katulad ng Diyos. Kaya nga yan nagrebelde. Kasi may mga bagay na hindi alam si Taning. At dahil sa paghahangad niya na malaman at yung isip niya ay maging isip ng Diyos, nagrebelde. Di ba hinangad ni Satanas na maging kapantay niya Diyos? Okay. Kung ang bawat tao o kung ang isang tao ay nag-aakala sa kanyang sarili na ang lahat ng bagay ay kaya niyang maunawaan, ang lahat ng tanong ay kaya niyang sagutin, at ang lahat ng pangyayari ay kaya niyang maabot ng kanyang sariling kaisipan nang walang anumang misteryo o nag-iiwan ng tanong na hindi niya masagot, ang mentalidad o kaisipan ng taong ito ay hindi nalalayo sa ugali ni Satanas. No? Yung mga tao na feeling niya lahat kaya niyang sagutin. Yung mga tao na feeling niya lahat kaya niyang maintindihan. Yung mga tao na feeling niya na walang anumang bagay ang pwedeng malihim sa kanya kasi lahat kaya niyang unawain. Yan ang karakter ni Satanas. Mga demonyo yang mga yan. Mga demonyo yan. Latag. Unang Korinto 2 verse 16. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? See? Meron ba sa atin dito nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon para malaman natin lahat ng mga bagay na tinuturo niya ay alam nating ipaliwanag? Kung alam natin ipaliwanag ang turo ng Panginoon, alam na rin natin ang kanyang iniisip, aba kapantay mo na ang Diyos, si Satanas ka nga. Si Satanas ka, kaya mo naman pala ipaliwanag lahat eh. Ay aba, naloko na. Kaya yung mga aral nila, walang misteryo. Bakit? Kasi kiniklaim nila na lahat ng turo ng Panginoon kaya nilang ipaliwanag. Ganyan si Satanas. Sa sobrang paghahangad niya na maging kapantay niya Diyos, inako niya na lahat ng plano ng Diyos alam niya. Lahat ng tinuturo ng Diyos alam niya. Yan si Satanas. Tignan nyo, sa mga katuruan ng mga sulpot, meron ba silang mystery? Wala.
Buti pa tayo, hindi lang mystery yung hindi lang mystery yung Santissima Trinidad natin, kahit ang Holy Rosary. Joyful mystery, glorious mystery. O, di ba? Bongga ng Katoliko. Kasi hindi tayo mga lipi ni Satanas. Kasi tayong mga Katoliko ay inaako at tinatanggap natin na may mga bagay na hindi na natin kayang abutin dahil tao tayo. At ang mga aral na hindi na natin kaya pang maintindihan, yan ay mula sa kaisipan ng Diyos na tanging ang Diyos na lang ang nakakaalam kung paano yan masasagot. Kasi kung ang lahat ng inihahayag ng Diyos ay literally kaya mong maintindihan, si Satanas ka. No? At ito ay maihahalin tulad o maihahambing ko sa pag-iisip ng Panginoon. Na sinabi ko rito, na binasa natin sa unang Korinto 2 verse 16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? 'Di ba? Tulad ng pag-iisip ng Panginoon. Ang aral patungkol sa Holy Trinity o Santissima Trinidad, ito ay isang hiwaga. Dahil walang sino mang tao o nilalang ang maaaring makaalam ng pag-iisip ng Panginoon kung bakit ganon ang inihayag niya sa ating mga tao. May mga pahiwatig o may mga patotoo pagdating sa pag-iral ng Santissima Trinidad na doktrina ng Simbahang Katoliko. Ngunit wag tayong umasa, tayong mga tao, na ganap nating mauunawaan ang katuruan ng Santissima Trinidad. Tandaan natin, ang talino ng isang tao ay may hangganan. At dahil sa unang Korinto 2 verse 16, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Tayong mga Katoliko, hindi natin alam ang iniisip ng Panginoon. Bakit ganon ang itinuro niya sa atin? Limitado ang utak, ang isip, ang kaalaman ng isang tao. Hindi pwede na 100% alam mo ang turo ng Panginoon. Dahil kung alam mo ang lahat ng kanyang katuruan, wala ka ng pinagkaiba sa Diyos. Tao ka, Diyos yun. Limitado ang ating talino. Tayo ay isinilang, tayo ay mamamatay na punong-puno ng katanungan ang ating mga isip. At kapag punong-puno ng katanungan ang ating mga isip, kahit ikaw ay may edad ka, yan ay pagpapakita na ikaw ay tao lamang. Dahil kung ang lahat ng bagay kaya mong ipaliwanag, hindi na sana tayo nagtatanong pa. Dahil alam mo na kung ano ang dapat isagot. Yan ang hiwaga. Laging may naiiwan sa utak nating mga tanong. At yung tanong mo sa sarili mo, yan ang hiwaga. Yan ay pagpapakita na limitado ang iyong kaalaman. At hindi lahat ay kaya mong maintindihan at ipaliwanag. Hindi tayo si Satanas para i-claim natin na lahat alam natin. Limitado ang kaalaman ng tao. Dito tayo sa Catechism of the Catholic Church, CCC, paragraph number 230. Ano sinasabi ng Catechism of the Catholic Church, yung CCC? Paragraph number 230. Even when He reveals Himself, God remains a mystery beyond words. If you understood Him, it would not be God. Sabi yan ni San Agustin. San Agustin yan. No? Ano pang sabi? The better the Trinity is understood, the more the human mind expands its horizons, and the better it understands the world that the Trinity has created. Saint Augustine's De Trinitate. Naiintindihan nyo? Ang sabi dito, bago natin palawakin at sagutin
yung mga susunod na mga katanungan na nag-iiwan sa atin, dapat muna nating maunawaan ang kahulugan ng Trinity. Nagtatanong kayo, tatlong persona, iisang Diyos. Bakit ba? Bakit tatlong persona? Sino itong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? No? Bago tayo magtanong, dapat una nyong inaaral, ano ba ang kahulugan ng Trinidad? Basic to basic muna. Huwag tayong masyadong atat at excited. No? Dahan-dahan lang hanggang sa maintindihan mo na eto pala meaning niyan. Kaya ang una yung aalamin, ano ba yung kahulugan ng Trinidad? Tsaka na kayo sa ibang tanong, isa-isa lang ang pagsagot diyan. Ano ba tong Trinidad? Ang terminong Trinidad, ito ay ginamit upang simpleng mailarawan o mai-describe ang magkakasabay na pag-iral ng tatlong persona sa iisang kalikasan ng pagiging o pagka-Diyos. Pag sinabing Trinity, Trinidad, ito ay yung sabay-sabay na pag-iral ng tatlong persona na may iisang kalikasan. Ito yung pagka-Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya pag may narinig kayo, tatlong persona, iisang Diyos, Trinity yon. Yon ang Trinidad. O Santissima Trinidad sa English, Holy Trinity. Sa Tagalog, banal na San Tatlo. Okay. Yung salitang Trinity o Trinidad, yan ay nagsimula o nagmula sa salitang Latin na ang kahulugan ay triad o three. No? Yang salitang Trinidad sa wikang Latin, ang kahulugan niyan ay three o triad. So pag narinig niyo yung Trinity, tatlo. Three, unity. 'Di ba? Kaya Trinity. Now, itong Trinity na to, ito ay isang abstract noun na tinatawag na nabuo mula sa adjective na trinus. Abstract noun ang Trinity na nabuo sa adjective na which is trinus. Pag sinabing trinus, ito yung three each, threefold, o triple, o triplets. Tatlo. Trio. Yon, di ba? Okay. Triados naman ang tawag kapag ikaw ay gumamit ng wikang Grego. So yung Trinidad, kung gagawin mong Greek, triados. Ang bigkas. Okay. Na ang kahulugan ng triados. Pag may narinig kayong triados, yan ay wikang Grego. Anong kahulugan yan? Set of three. Set of three sa Ingles, yan yung kahulugan. Samantalang triad naman ang katumbas na termino nito sa wikang Ingles. Ang ugat ng terminong Trinity ay mula sa dalawang salita na three. Yan, yung Trinity. Bakit ba Trinity? Ano ba ang pinagmula ng salitang Trinity? Yan ay dalawang salita na pinag-isa. Dalawang salita na pinag-isa. Three na ang ibig sabihin ay tatlo at unity na ang ibig sabihin ay isa o iisa. Unity, di ba? Pag nagkakaisa sila ay pinag-iisa. Na pag pinagsama ay three unity o Trinity. Tatlo na pinag-isa. Tatlo na iisa. Trinity, three, unity, tatlo na pinag-isa. Kaya Trinity. Kaya yan ay binansagang tatlong persona, iisang Diyos. Dahil sila ay tatlo at nag-unite bilang iisa. Malinaw po? Okay. Ang Santissima Trinidad, no?
Ang salitang Santissima Trinidad naman, yan ay mula sa wikang Kastila, Spanish. Santissima Trinidad Elementary School, yan yung naririnig ko dati sa mga lola-lola ko. Diyos ko ka, saan ka naman galing San Luis? Santissima Trinidad Elementary School. Yang Santissima Trinidad na salita, yan ay salitang Kastila. Mula yan sa wikang Kastila. Sa English term, ang tawag dyan, Holy Trinity. Pag sa Ingles, no? Samantala, kapag ginawa naman nating Tagalog, banal na Santatlo. No? Tinawag na Santissima, Holy, Banal ang Trinidad dahil ang tatlong personang umiiral na to ay may kalikasan ng pagka-Diyos. Ang aral po ng Santissima Trinidad o Holy Trinity sa wikang Ingles, ang central mystery ng pananampalataya nating mga Kristiyanong Katoliko. Yan po ang central mystery doctrine natin. Yan ay mahiwaga. Kaya pag sinabing Holy Trinity, Santissima Trinidad, Banal na Santatlo, bakit? Dahil yung tatlong persona ay banal. Dahil yung tatlong persona ay iisang Diyos. Lahat sila ay iisa ang pagka-Diyos. Kaya sila ay binansagan ng ating simbahan, Santissima Trinidad sa salitang Espanyol, Holy Trinity sa wikang Ingles, at Banal na Santatlo sa wikang Tagalog. Okay. Dito sa Compendium of the Catechism of the Catholic Church, paragraph number 44 states, "The central mystery of Christian faith and life is the mystery of the most blessed Trinity. Christians are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Turo po yan ng ating simbahan. Yan ay nasa Compendium of the Catechism of the Catholic Church. Pag sinabing Catechism of the Catholic Church, doktrina ng ating simbahan. Paragraph number 44, "The central mystery of Christian faith and life is the mystery of the most blessed Trinity. Christians are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." No? Yan po ay, paano ko ba sasabihin? Yang Trinity ay misteryo. Yan ang pinakasentro o pinakahiwaga na doktrina ng ating simbahan. Yan din ang pinakasentro o pinakasentrong mahiwaga ng pagdating sa ating pananampalataya. Tandaan po natin, ang aral po ng Santissima Trinidad, yan din po ay pagtuturo pagdating sa ating pananampalataya. Dahil tandaan natin, nung tayo ay bago mag-rosary o sa lahat ng mga dasal na ating inuusan, tayo ay nagpro-profess ng faith. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama, sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, sumasampalataya ako sa banal na Espiritu Santo. Nasa Apostles' Creed yan. No? Kaya yung Trinity na yan, hindi lang siya basta-basta doktrina. Sumasaklaw dyan mismo yung sentro ng pananampalataya natin. At yung pananampalataya natin na yan, na which is sumasaklaw sa Trinity na pagtuturo, yan hanggang ngayon ay nananatiling mahiwaga. So yan po muna yung ating tatalakayin for today. Actually, ang hirap niya, no? Ngayon lang ako naligo ng pawis. Sana naintindihan nyo po yung presentations ko. Sobrang hirap po niya. Nakakaiyak siyang aralin. Mahirap siyang ipaliwanag. Sa totoo, naglalakas loob na lang ako na aralin ng maigi kung ano ba yung, paano ko ba maiintindihan to para lang po sa inyong mga kapanalig ko, pero napakasensitibo. Kaya, hindi ko siya kayang buuin dahil masyado siyang mabigat sa utak. So, ngayon ay ipinaliwanag ko sa inyo kung ano yung Santissima Trinidad. No? Kung ano yung Santissima Trinidad. Bukas, ang tatalakayin po natin mga kabanalig, imbento lang ba ng Catholic Church ang doktrina ng Santissima Trinidad? Na which is yan ang inaatake
ng mga Protestant sa atin na kayong mga Katoliko kayo, alam na, invento nyo lang yung invento nyo lang yung Santissima Trinidad no? Invento daw yan na turo, na aral. Yan po ang ating pag-uusapan bukas, no? At sana matapos ko yung research ko, yung pagdating dito sa invento nga ba ang Trinity ng Catholic Church, no? Maraming pong salamat sa inyo at sana lagi niyo po akong ipagdadasal na hindi ako mahirapan sa pag-aaral ko kasi may mga sequence sa Trinity na parang gusto kong mag-give up sa sobrang hirap. No, may mga sequence na talagang naiiyak ako na paano ko ba 'to i-deliver sa mga tao? Paano ko ba 'to ipapaliwanag sa mga tao? Masyado siyang mabigat. Kaya lagi ko sinasabi kay Lord, masyadong mabigat tong nababasa ko. Turuan mo ko kung paano ko siya pagagaangin. Turuan mo ko, Lord, kung paano ko siya ma-i-deliver ng magaan at very light lang sa mga tao kasi napakabigat at napakalalim yung mga ginagamit na pananalita sa pagpapaliwanag ng Trinity. Kaya, ipanalangin nyo rin po ako, no? Lagi nyo po akong ipapanalangin sa mga nire-research ko kasi hindi naman po ako ganon kaaral. Ako po ay self-study lang. Nagbabasa lang ako mag-isa. Parang sarili ko lang na pangunawa. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, kung nandiyan man siya, sa pamamagitan ng sarili ko kung paano ko maiintindihan, yun po yung itinuturo ko sa inyo. Kaya napaka-maingat ako kasi alam nyo naman po, pag Trinity, napaka-delikado. Baka masita-sita ako ng ibang defender na ito si Sanrio, baguhan pa lang, kala mo aral. Kung makapagturo, Trinity agad, ang bigat-bigat niyan. Kaya bukas, magkita-kits po tayo ang ating paksa na pag-uusapan, imbento lang ba ng Iglesia Katolika ang katuruan ng Santissima Trinidad. At yan yung isa sa mahahalaga na dapat nating matakil kasi dyan sila kumukuha ng mga Katoliko na sinasabi nilang mga nag-iimbento lang daw yan ng simbahan. At nais ko na maunawaan ninyo na lahat ng ating katuruan, nauunawaan man natin o hindi, yan po ay hindi inimbento ng simbahan. Dahil yan po ay mula sa mga sinaunang Kristiyano. So yun lang po, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. At salamat po kay Nanay na nag-load sa akin kanina kasi dapat hindi po ako makakapag-live. So niloadan ako ni Nanay kaya po ako nakapag-live ngayon kasi ang Trinity kakain niya ng mahabang oras. So maraming pong salamat sa iyo, Nanay, sa pag-load mo sa akin kaya ako nakapag-live. So yun lang po, once again, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. God bless you. Magandang hapon po sa inyong lahat.